Nagsisimula ang episode 1 ng solo leveling 3 taon na ang nakakaraan kung saan tinanong ng isang Navy officer ang kanyang kapitan kung bakit hindi sila nakikilahok sa kasalukuyang laban. Sinabi ng kapitan sa opisyal na pinakamahusay na hayaan ang mga mangangaso na pangasiwaan ito. Pagkatapos ay lumipat kami sa ilang mababang ranggo na mangangaso na nakikipaglaban sa isang hukbo ng malalaking langgam. Dinaig sila ng mga langgam ngunit dumating ang mga mangangaso ng S-rank at sinusuportahan sila. Sa ibang lugar, ang Guildmaster Choi at ang kanyang mga tauhan ay nakikipaglaban sa ibang hukbo ng mga langgam. Dito natin malalaman ang higit pa tungkol sa pinagmulan ng universo. Sampung taon na ang nakalilipas, lumitaw ang ilang mga gate na nag-uugnay sa mundo ng tao sa isang kahaliling dimensyon. Sa likod ng bawat tarangkahan ay may mga kakaibang nilalang na tinatawag na Magic Beast na immune sa karaniwang mga sandata ng tao. Ang mga taong may mga nagising na kakayahan na tinatawag na mga mangangaso ay itinalaga upang labanan sila. Nireranggo sila mula S hanggang E batay sa kanilang magic power. Hindi makakamit ng mga mangangaso ang higit na lakas kapag nagising na nila ang kanilang mga kapangyarihan. Makalipas ang 3 taon, 2 lalaking nagngangalang Park at Kim ang nagkasabay sa buhay. Nagtataka si Kim kung bakit sumasali pa rin si Park sa mga raid, at sinabi ni Park na gusto niyang kumita ng pera para matustusan ang kanyang pamilya. Biglang dumating ang protagonist ng solo leveling na si Song Jinwoo at binati siya ni Kim. Sinabi ni Kim na si Park Song ay isa sa pinakamahinang mangangaso sa lahat ng panahon at kung haharapin man ni Song ang isang raid, malamang na madali lang ito. Nakilala ni Song ang isang kapwa mangangaso na nagngangalang Juhi na nagtatanong kung bakit siya nasa Syria. Idinetalya ni Song ang kanyang karanasan sa isang E-rank dungeon. Bagamat sinamahan siya ng mga mangangaso ng S-rank, hindi nila naisip na magdala ng manggagamot para sa pagsalakay. Iniisip ni Juhi na ito ay isang makasariling pagpili sa bahagi ng mga mangangaso ng S-rank, ngunit sinabi ni Song na sanay na siyang tretuhin ng hindi maganda dahil siya ay mahina. Sina Juhi at Song ay dumalo sa isang raid meeting na ginanap ng kanilang pinuno na si Song Cheol. Matapos batiin ang kanyang mga kapwa mangangaso, sina Song, at ang iba pa ay dumaan sa isang tarangkahan. Sa ibang lugar, binati ng isang lalaki si Chairman Go at tinalakay ang nangyari sa kanyang pagpupulong sa administrasyon. Sinabi ni Go na nag-aalala ang mga administrator tungkol sa mga dungeon break. Gayunpaman, nais nilang ipagpatuloy ng mga mangangaso ang pagkolekta ng mahahalagang bagay sa loob ng bawat piitan. Iniisip ni Go na ito ay lohikal, isinasaalang-alang ang mga mangangaso na naghahanap buhay sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga mapagkukunang nahanap nila. Ipinakita niya sa kanyang kasama ang isang Essence Stone na isang bagay na kinukolekta ng mga mangangaso mula sa mga Magic Beast na kanilang tinatalo. Lumipat kami sa pananaw ni Song. Nahihirapan siyang ipagtanggol ang sarili laban sa mga Magic Beast ng piitan. Iniligtas ni Park si Song at sinabing plano niyang harapin ang iba pang Magic Beast ng dungeon na ito. Hiniling niya kay Juhi na bantayan si Song. Bumalik kami kay Go at sa kanyang kasama na higit na tinatalakay ang mga Essence Stones. Sinabi niya na ang mga Essence Stone ay maaaring gawing malalakas na armas at gamit. Bukod pa rito, maaaring makatagpo ang mga mangangaso ng mga kristal ng mana na may katulad ng mga application, ngunit sinabi ni Go na hindi gaanong makapangyarihan ang mga ito. Dagdag pa, sinabi ni Go na gustong gamitin ng gobyerno ang mga item na ito para sa mas mahusay na layunin. Sinabi niya na ang gobyerno ay gumagawa ng paraan upang makabuo ng kuryente gamit ang mga Essence Stone at Mana Crystals upang makagawa ng perpektong malinis na mapagkukunan ng enerhiya para sa mundo. Samantala, natalo ni Song at ng iba pang mga mangangaso ang amo ng piitan at nagdiwang. Habang nanunood si Song, naramdaman ni Juhi na hindi dapat ipagpatuloy ni Song ang pamumuhay ng hunter at ipinaalala sa kanya ang tungkol sa mga pinsalang natamo niya sa ekspedisyong ito. Humihingi ng paumanhin si Song at nais niyang makamit ang higit pa sa isang E-rank Essence Stone. Natuklasan ng ilang mangangaso ang isang kuweba at iniisip kung haantong ito sa isa pang piitan. Iminumungkahi ni Song na maghintay silang makarinig mula sa Hunters Association bago harapin ang pangalawang piitan na ito. Gayunpaman, nararamdaman ni Park na dapat itong maging ligtas dahil konektado ito sa isang D-rank dungeon. Inihiling ni Song sa lahat na bumoto kung dapat silang magpatuloy o pumayag. 6 na mangangaso ang nagsabi ng oo habang ang kalahati ay nagsabing hindi, iniiwan si Song na magdesisyon para sa grupo. Dahil ang pamilya ni Song ay nasa gulo sa ngayon sinabi niya kay Song na dapat silang magpatuloy. Sa ibang lugar, nakikita namin ang isang ahente at Choi na pinag-uusapan ang mga bagay na kinasasangkutan ng isang B-rank hunter at 2 C-rank hunters. Masaya si Choi na marinig ang balitang ito at sinabihan ang ahente na mag-alok sa kanila kung mukhang asset sila sa kanya. Gayunpaman, pakiramdam niya ay hindi maihahambing ang mga mangangaso na ito kay Cho Hae-in, isang S-rank hunter. Matapos masaksihan ni Cho Hae-in ang pagpigil sa 2 magnanakaw, lumipat kami kay Song at sa iba pa na patungo sa kanilang pakikipaglaban sa amo ng pangalawang piitan. Nadismaya si Juhi kay Song dahil sa kanyang desisyon. Dumating ang aming mga mangangaso sa mga silid ng amo ng piitan at pinuntahan namin si Go na halos binabati ang ilang bagong gising na mangangaso.
Tinatalakay niya ang kasaysayan ng kanilang mundo mula sa mga tarangkahan hanggang sa mga piitan na nasa likuran nila. Bukod pa rito, alam niyang pipiliin ng ilan ang landas ng mangangaso habang ang iba ay mag-o-opt out. Sinabi niya sa mga nagnanais na mangangaso na pinakamahusay na kumilos ng maingat at matakot sa bawat pagsalakay na kanilang sasalihan. Si Song, at ang iba pa ay pumasok sa piitan at napansin na iba ang hitsura nito kaysa sa naunang nasakop nila. May nagbalita sa awit tungkol sa isang sinaunang kasulatan at binasa ito ng awit ng linya sa linya. Samantala, maingat si Juhi tungkol sa isa sa mga estatwa ng piitan. Kapag natapos na ni Song ang pagbabasa ng banal na kasulatan, nagsasara ang pintuan ng pasukan. Sinubukan ng isa sa mga mangangaso na umalis ngunit pinatay siya makalipas ang ilang minuto ng isa sa mga estatwa ng piitan. Ang lahat ay nag-aalala tungkol sa mga estatwa kabilang si Song na nag-aalala tungkol sa estatwa na nakakuha ng atensyon ni Juhi. Sinasalamin ni Song ang dati niyang karanasan sa pagsalakay sa piitan kasama ang mga kapwa mangangaso. Sinabi niya kung paano lalayo ang ibang mga mangangaso na may mas magandang karanasan kaysa sa kanyang sarili.